ay nakikinabang sa ating mga panalangin, lalo na sa Eukaristiya na inialay natin para sa kanila. Puno ng pag-ibig, ipanalangin natin silang makapiling nawa ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Sammy Patriarca MSE. Magsitayo na po ang lahat. Mahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang papuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito upang gunitain natin ang ating mamahal sa buhay na yumauna. Kasama ang ating mga kaparian ng Missionaries of the Sacred Heart. Ipagdasal natin sila sa ating mapagmahal na Diyos, ng Diyos ay maging maawain at mahabagin sa kanila. At sa habag at awa ng Diyos at pagmamahal ay pagkaloob sa kanila ang ganap na kaligtasan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Naghandog si Judas ng 4 na librang pilak bilang pantubos sa kasalanan ng mga yumao sa paniniwalang sa pamamagitan nito makakamit na mga namatay ang kapatawaran ng kasalanan at muling pagkabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Nang mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at pinadala sa Jerusalem upang ihandog sa pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad. Kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na palabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na mamamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaoy magtatamo, nito'y ang tapat sa kanyang tipan, at ang tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Naniniwala si San Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, sapagkat si Kristo Jesus na muling binuhay sa kamatayan ang mamamagitan sa atin sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak kung di ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan?
Si Kristong Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pamamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kaya-kayang nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga makapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig na ipanadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo, ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang Mahal. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo po tayo. Mahal mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kaya po nagpapasalamat sa ating misyonarya, kay Father Sam, sa kanilang paghanda po nitong ating ginagawang misa ngayon. So as I recall, parang kung ano na nangyayari po itong may misa tayo dito. Madalas may misa tayo doon sa chapel nila. Pero hindi po dito sa field. At alam po natin na ang tao po ay may dalawang bahagi. Katawan natin ang kikita at ang kaluluwa.
hindi natin nakikita. Ang katawan po naaangas. Ang kaluluwa po ay walang katapusan. Kaya kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid na sina Father Ray Sabio, Father Taze Winkles, Father Charles Patricio, Father Advan Hest, Father Antonio Kroll, Father Manuel Hilario, Father Martini Ladaw, at saka si Father Lauro Moso. At siyempre, isali po natin at lahat ng ating mga kapatid na nakahimlay po dito, nakalibing. At sigurado po lahat sila po ay natutuwa, nakagalak sa ating pag-aalay po ngayon ng kabanang-banang misa para sa kanila. Ito po ay isang magandang tradisyon sa ating bansa ng Pilipinas, sa ating pagka-Kristiyano at Katoliko, na sa bawat araw ng mga kaluluwa, umpisa po ng araw ng mga Santo, November 1 at November 2, ay inuukol po natin para sa kanila at tayo mismo ay pupunta po dito sa mga cemetery kung saan po sila nakahimlay. At sigurado po na nagagalak sila dahil naalala po natin sila. At sa mga araw nito ay ating pong inisip ang kanilang mga magandang nagawa, paglilingkod sa mga magulang. Marami siyempre nakahimlay po dito, inaalala ng kanilang mga anak, ang pagmamahal ng kanilang mga magulang. At sila naging ganito dahil sa pagmamahal pag-aruga ng mga magulang. At naalala po natin ngayon ang mga ginagawang mga paglilingkod ng ating mga kaparian na nahihimlay po dito. Siyempre, alam po natin pinakamalaking sakripisyo ng mga pari ay maliban sa kanilang pagbibigyan ng kanilang buong katauhan para sa Panginoon Diyos at sa mga community, sa mga tao, ay dinidinay po nila ang kanilang sarili, ang kanilang freedom na magkaroon ng sariling pamilya, di ba po? Sariling asawa at mga anak, no? At yun ay napakalaking achievement po dito sa ibaba ng mundo. Magkaroon ka ng mga supling na alagaan mo at maging mature, at ang kanilang kaligayahan ay ang inyong kaligayahan at inyong tagumpay. At yun ay dinidire po ng mga kaparian, mga religious. Kaya malaking bagay. At isang malaking purpose po dito ay para isang lalaki o babae maging libre, maging free sa kanyang paglilingkod sa Diyos at sa sambayan ng Kristiyano. No? Yan ang mga sa pinakamalaking purpose po ng celibacy ng mga religious and priests. At si Father, sila lahat po ay mga kilala ko at mga matali kong mga kaibigan. Maliban na sila po ay mga kapatid naming mga missionaries ng Sacred Heart. Si Father Ray Sabio po ay kung ilan sa akin po ay di nakaalam, siya po ay naglaan ng kanyang buhay sa mission. No, although bago siya pumunta ng mission, siya po ay naglingkod dito sa ating province. Siya po ay naging novice master. So, nang ilan po sa atin, siya ang mentor ng kanilang spiritual life. At siya po ay mas malaking panahon iniugol niya sa Korea at saka sa Marshall Island. At siyempre, napakadami po nilang nagawa doon, paglingkod sa mga tao sa Korea at sa Marshall Island. Si Father Swinkles po, pangalawa sa aking listahan dito, ay
Masasabi ko po na siya na po ang pinaka-banal sa amin. Pwede pong mag-process tayo ng kanyang canonization. Napaka-banal po ito si Father Swinkles. At nung siya namatay, mga about 93 years old. And before that, siya po ay spiritual director ng mga seminarista. Gustong-gusto po ng aming mga seminarista dahil po Father Swinkles ay palaging positibo po yung kanyang iniisip para sa isang member, para sa isang brother. Kaya't siyempre, love na love po siya ng mga seminarista natin noon na naging pari din marami sa kanila. Si Father Charles Patricio ay naging novice master din po siya, novice master. At missionary doon po sa hinterlands o Bagusan sa malaking panahon po niyang iniukol sa mga natibo o native sa Agusan Sur, sa San Luis. At malamang doon po niya nakuha ang kanyang sakit po ng diabetes. At yan na po ang dahilan ng kanyang paglisan sa mundong ito. Kaya para sa akin, isang martir. Dahil talagang nagbibigay po siya ng kanyang buhay para sa mga tao, para sa sambayan ng Kristiyano. Si Father Advanes naman po ay nung una po, siya nasa parokya dito sa Holy Redeemer sa Quezon City, tapos sa Muñoz sa Nueva Ecija. At siya po isang tao na mapag-isip but silent personality. At for a long time po siya ay kinuha. Ang unang kumuha sa kanya dito bilang Secretary of the Province ay si Father Lupe Castillo. No? Pagkatapos sinundan ko at nanatili po siyang secretary. For a long time, mga 30 years yata, no? Secretary siya. Very devoted secretary. At siyempre, meron tayong mga records, no? Na tinitingnan po ng ating generalate sa Roma. At hanga po yung mga aming General Superior at Council sa Roma sa mga ginagawa ni Father Advanes dahil napaka-husay, magandang pag-ayos, no? Madaling intindihin. At sa mga meetings po namin, mga documents ay mahusay siya at siya po din ang nag-proofread at nagbibigay ng modifications para sa kabutihan po ng ating mga documents. Kaya malaki po yung aming utang kay Father Ad sa kanyang mga apostolates para sa aming society ng Missionaries of Sacred Heart. Si Father Antonio Cror po, namatay siya, I think mga 95 years old. At siya po yung aking novice master. Yung novitiate po ay panahon ng mold ng isang candidate sa spiritual life, no? Kaya napakahalaga yung novitiate. At si Father Kroll, apat lang po kami mga novices niya. Si Father Peter Gillias, Father Oscar Villaluz na pinadala sa Roma, si Father Alfonso Limbangog, siya lang po hindi nakatapos saka ako. No? So tatlo kami naging pare sa kamay ni Father Antonio Kroll. At napakaganda po yung kanyang pagsubaybay po sa amin. At pagkatapos si Father Hilario naman po ay siyang unang provincial namin. At magkasama po kami sa seminaryo.
Mas nauna sila po sa amin. I think he's older by about 6 or 7 years sa akin. At mahusay na tao. Napaka-seryoso sa kanyang trabaho at talagang binibigay niya ang kanyang sarili para sa Diyos at sa aming congregation at saka sa mga sambayan ng Kristiyano. Sunod po sa aking listahan si Father Martini Ladaw. Siya po ay kaisa-isa naming pari na galing sa Camiguin Island. No? And yung mga abaw po ay galing din sa Camiguin, kaya malamang mayroon kami mga blood relationship. At pero kasimple ng tao ito si Father Martini. Na-assign siya, I think, for 1 or 2 years po dito sa Santa Quiteria. Kaya marami po tayong natutunan galing sa kanya. Simplicity and devotedness po sa trabaho niya. At katapusan po sa aking listahan ito si Padre Lauro Mozo na naging ating parish priest dito sa Santa Quiteria. Bata lang po siya. Nung namatay po siya ay 53 years old lang. Kaya marami pa sanang magawa. Kaya lang, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. May magandang kasabihan po na nagsasabi na God rides straight on crooked lines. Kaya hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, pero at the age of 53 po, siya po'y kinuha ng Panginoon. Mayroon po siya kapatid na madre, hanggang ngayon nandiyan pa rin at I'm sure na araw-araw po ay dinadasal po niya, pinagdadasal si Father Lauro Mozo. Kaya dito po maalala natin sa ating mga kapatid ng mga missionaries na nakahimlay po dito. At una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay na binigay sa kanila at sa kanilang mga apostolates bilang missionaries of the Sacred Heart. No? And I'm sure na sila po ay nagtatamasa ng katibanan sa langit. Yung ating mga misa ngayon ay according to our faith. Pag hindi na po kailangan, dahil nasa langit na po sila, babalik po sa atin yung grasya ng Panginoon. No? At kaya sigurado na nasa langit, nakikita nila tayo ngayon at natutuwa sila, lalong na naging happy, naging nagagalak dahil marami pa tayo nagkakatipon dito at nagdadasal para sa kanila. Kaya ipapatuloy po natin yung ating magandang gawain ngayon ng pag-aalay ng kabanal na misa para sa kanila at lahat ng mga nakahimlay po dito sa Eternal Garden. At sana pagkatapos ng ating misa po, magkaroon ng malaking parade. Parade po pupuntang langit. Hindi po tayong paparade. Sila yung mga nakalibing mo dito. Parade po sila pupuntang langit dahil yan, dito, nagdadasal para sa kanila, yung ating misa. Kung natin misa ay ang kalagaan ay immeasurable. Kala po yung magpapariputa dito sa Eterna po. Hindi po, sila sa langit yung mga ating pinagdadasal na mga kaluluwa po dito. Kaya salamat sa uli po sa Father Sam at sa ating mga kapatid sa mission area sa napakagandang ginawa po ninyo at natutuwa sa lahat sa ating mga kapatid ng kaparian na kahimlay at lahat ng mga dito po at papatuloy po natin at ang ating mga pagmimisa ngayon at sana ay pagkatapos ng misa ay madinig po natin ang footsteps ng ating mga kapatid dito papuntang langit. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayo. Mga minamahal na kapatid, idalangin natin sa ating Amang makapangyarihan ang ating mga minamahal na pumanaw upang tanggapin sila ng Panginoon sa kaniyang kaharian. Buong puso tayong manalangin at ating sasabihin, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami.
Nawa ang simbahan ay hindi magsawa sa kanyang pagpapahayag at pagpapatotoo sa katotohanan na muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan na kaloob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa tanggapin ng Panginoon sa kalipunan ng mga anghel at mga banal ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang mga minamahal natin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa manatili kami sa pananampalataya at magsikap bilang mga tapat na tagasunod ng Panginoon upang maging karapat-dapat kaming tumanggap sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang aming bayan ay bumangon mula sa kahirapan at paghihina ng kalooban. Magkaisa nawa kami para sa kaiuunlad ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa kaligain ng Panginoon ang mga nagdurusa, palakasin ang mga nanghihina, pagalingin ng mga may sakit, at bigyan ng kapayapaan ang mga malapit ng pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, dinaig ng Panginoong Yesus ang kamatayan. Tulungan mo kaming bumangon mula sa aming pagkalumpay at kawalang pag-asa. Patatagin mo nawa kami sa pamagitan ng aming pananalig na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Ikaw na nabubuhay, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan, upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sinuman sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkup at pagmamahal. Kaya kaysa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa, ni Pablo David na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalain mo rin ang aming mga kapatid na kahimlay dito. Ngayon, nung sila'y binyagan, sila'y nakiisa ni Kristo at sa pagkamatay, ngayon sila'y pumanaw na naway makaisa sila sa kanyang kariyan. Alalain mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapati kami lahat na nagkakatipon sa iyong harapan sa umaga po ito. Na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal at upad yung kalooban sa lahat ng panahon, upang magpuri sa iyo ang anak kay Jesu Kristo ang anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pag-isa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesukristo na naghari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa sandaling katahimikan, ialay natin, alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Ama naming may kapal, itinuturo sa amin ng pananampalataya na iyong anak na si Hesukristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming makapatid na nahimlay na may pag-asa kay Kristo. Lubin mo na sa huling araw makasama sila sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Panginoong Hesukristo, sa 3 araw na pagkahimlay mo sa libingan, pinabanal mo ang pinaglalagakan ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Pagkalooban mo ng pamamahinga sa kapayapaan ang aming makapatid na yumao na. Ikaw ang buhay at muling pagkabuhay, kaya't umaasa kaming bubuhayin mo sila sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan at tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit Ka sa mahinang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Paintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming mapagmahal, inihabili namin sa iyo ang aming makapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mapagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain at paspasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.